Alright, good day Team Limitless. Okay, papakita ko sa inyo kung paano ako humahanap ng potential coin na pwede nating i-trade for one shot. Okay. So, actually dito ka lang tinitignan sa quantitative. Kasi ang hahanapin natin is yung uptrend. Kasi diyan tayo kikita, 'di ba? Pag umaangat ang market. Kasi percentage yung pinagbabasihan natin eh. Kung kunwari kung ano yung sinet natin dun sa trading strategy natin, kunwari, pinakamababa natin is 1.3. So, dapat umakyat yung market, galing sa pagpasok mo, umakyat siya ng 1.3% para mag-trigger siya ng sell. Doon tayo kikita. Ngayon, ano ba yung sinasabayan kong coin? Bakit ko hinahanap yung going up? Pwede naman tayo mag-umpisa dun sa mga coin na bagsak na. Pero hindi kasi natin alam kung yung coin na mabagsak na is hanggang doon na lang siya or baka may ibabagsak pa siya. So, ilang percent pa yung hahabulin ulit. Unlike dun sa uptrend na ang sasabayan natin, ibig sabihin, gumagalaw na sa pataas, pwede na tayo mag-umpisa kaagad dun, sasabayan natin yung galaw niya. So, dito ko siya tinitignan. Pakita ko sa inyo. Dito ko tumitingin sa CHG. Okay? So, dalawa yung category ng coins natin, 'di ba? General saka professional. So, sa dalawa tinitignan ko diyan. So, ano yung pinipili ko palagi? Always yung paangat na yun dito. Yung dito niya. Kumbaga yung mga green, mostly green. So, pag pinindot natin tong CHG, ayan. So, yung green ngayon is BTCST. So, silipin natin kung talagang uptrend siya. So, saan natin sisilipin? Doon sa Binance. Kasi nandito yung chart eh. Wala namang chart sa Royal Q. So, dito tayo pupunta ngayon sa trades. Dito sa baba. Op, dito sa baba. Sa trades. Okay? Diyan. Trades, pindutin natin. So, dito itong cost. Ito, palitan natin to ng BTCST. Okay, search natin. BTCST. Ayan. Yung una, BTCST slash USDT. Okay. So, pag nandito na kayo, ang i-click nyo naman, eto, para makapunta kayo sa chart. So, pindutin natin yan. Okay. So, ang tinitignan natin is yung trending nung galaw. Okay? Ibig sabihin yung trend, ano ba talaga yung galaw niya? Pataas ba siya or pababa? Yun lang, trend. Going up, going down. So, paano natin malalaman? So, pwede natin tignan 1 day or 24 hours or U1 hour. So, tignan muna natin siya sa 1 day. So, paano makikita yung 1 day dito? I-click natin yan. Pagkatapos, silipin natin siya sa 1 hour. Okay? Kung ano yung magiging galaw. So, 1 day muna tayo. So, eto, mukhang pababa. Pipindutin natin tong etong para lumapad. Tapos, i-click natin yung drawing. Okay? Click natin yan. Click natin yung drawing. Para lumapad. Okay, pag di lumapad. Ayan. So, palitin natin ng konti. So, kung titignan natin, ang galaw netong coin na to, saan na yun niya? Ito. Kung sisilipin natin ang galaw niya, going down. So, hindi siya magandang sabayan. Bakit siya nag-positive kanina? Dahil dito lang yun, oh. Dito, yan, oh. Positive siya, medyo gumagalaw siya dito. Pero yung trend niya ngayon is pababa pa siya. Hindi pa talaga siya going up. Dapat hanapin natin is yung mga pag ganun, oh. Pag ganun ang galaw. Okay, pataas. Okay, sige, hanap tayo iba. Balik tayo sa Royal Q. Balik tayo sa Royal Q. How about si TRX? Subukan natin si TRX naman. So, palitan natin itong BTCST ng TRX. So, ganun pa rin gagawin natin. Silipin natin sa chart. So, ito na yung chart niya. So, silipin natin. Ito yung 1 day, di ba? So, kung sisilipin natin, pinaliit ko yung 1 day. Ayan. Hop, laparin natin. Okay. Ay, sorry. Palaparin ulit natin. Ayan. So, ganun pa rin. Hindi pa siya, ayun, medyo yung galaw niya, although masyado siyang mabagal. Okay. Umangat siya pag dito, pero bumababa siya. So, hindi siya maganda. So, hanap ulit tayo ng iba. Hanap ulit tayo ng iba. Ano ulit? Dito nga tayo silip sa professional. General to, di ba? Professional tayo.
So, CHG. So, KSM. Siya yung pinakamababa ang negative. Siya yung negative 1. So, KSM, sunod WRX saka SHIB. So, check natin KSM. Kasi kung wala tayong masasabayan, di wag muna tayo mag-trade. Yun lang yun eh. Wag natin pilitin. Okay. KSM. Type natin dito sa taas, KSM. KSM. Ayan. Okay. Ngayon si KSM, silipin natin. Ayan, may linya na ako pababa. Nakalinya na kaagad eh. Meron na akong drawing. So, hindi siya. Ganun pa rin siya. Ayan o. Going down pa rin siya. Yung trend niya is going down. So, hindi pa rin siya maganda. So, ano yung sunod kanina? KSM, saka ano yun? WRX. WRX. Ngayon mamaya silipin natin yung mga negative naman. Baka naman mas maganda yung mga negative. Baka nag-uumpisa ng umangat. Okay. Ayun, hindi pa rin. Actually, sideways naman siya. Ayan o. Yung galaw niya pa ganyan o. Hindi talaga siya uptrend. Ayan o. Ganyan pa rin siya. Going side. So, yung mga negative naman hanapin natin. Negative. Okay, ito. Ito, sa Qtum. Check natin sa Qtum. Si Qtum, check natin kung maganda. Kung nasa baba na at paakyat na ba siya. Qtum. Ayan. Okay. 1 day. Drawing. Ayan. Hindi pa rin. So, halos lahat ng mga coin ngayon is sideways talaga. Ayan o. Yung ano niya o. Ganyan lang o. Hindi siya, wala siyang trend na ganon. Ayan. So, palitan natin. So, ngayon, wala tayong nakikita maganda ngayon na i-trade. Oops. Ayan. Diba? So, balik tayo sa Royal Q. Ano pa ba? KSM yun eh. So far, yun yung, itong ano eh, so RSR nga, try natin sa RSR. Try natin. RSR. Okay. 1 day yan, di ba? 1 day. So, 1 day. So, ganun pa rin. Actually, pwede naman tayo tumingin sa isang oras eh. Sa 1 hour eh. Ayan o. Sa 1 hour, ganun din. Pabagsak din. Balikan natin si WRX kanina. 1 hour naman silipin natin. So, ganun din. Pabagsak din. So, TRX. Pabagsak din. So, hindi rin talaga maganda. Kahit 1 hour yung tinitignan natin na time frame. Ayan. So, ganun lang guys. Pag may nakita kayong ang trending niya sa galaw ng chart is pag ganun ang galaw niya, pataas, pwede nating sabayan yan. Pero pag ganito ang galaw, yan, pababang to, yan, pag ganyan, no? Pag yan, nakikita ang pababa, huwag nyo sasabayan. Kasi, kunyari, pumasok kayo dito, tapos yung market bumabagsak, yan mangyayari, floating loss yan. Okay? Kasi kikita lang tayo dito, kunyari, sample lang sinabayan natin itong TRX, pumasok tayo ngayon dito, ito yung, ano niya, current price niya, 0.08978 nandito. Pumasok tayo. Dapat umakyat siya, magtuloy-tuloy na siya pag ganon para ma-reach natin yung pinakamababa natin na 1.3% na sinet sa trading. Kasi pag hindi, ang mangyayari, mag-floating loss tayo. Imbis na blue ang makita nyong ganyan, red, di ba? So ganun lang, di ba? Simple lang. Yung trend line lang ang babantayan natin para mag-profit tayo. Okay? So sa settings natin, 'di ba? Ang pinapakita ko palagi is pag magse-set tayo, i-batch setting na natin. Okay, balik natin ha. Para isang setup lang sa mga coin nyo. Itong batch setting. Pindutin nyo 'yan. Tapos click nyo tong trade setting. Yan, trade setting. Hindi yan, wala kasi nakaset dyan eh.
Ito, shape. Dali lang ha. Quantitative. Ayan, all. Ayan. Tapos trade setting. Okay. Ngayon, ang ginagawa kong setup dito is palagi is ganito. Pinapalitan ko na ng 1. Whole position take profit 1.3. Whole position take profit callback 0.3. Margin configuration gawin natin 50 para hindi siya mag-execute. Okay? Tapos buy in callback ginagawa ko tong 0.2 kahit hindi natin mag-execute yan, okay lang. Saka natin i-save itong sa taas. Save. Ganyan. So pag chinek niyo yan, ganyan yung mga settings lahat ng mga coins nyo. So silipin natin ha kung gano'n na ba yung setting. Kunyari ito sushi. Click natin trade settings sa baba. Ayun, di ba? Tingnan yung margin configuration kung 50. Ayun, same, di ba? So ganun lang. Alright? So kung magte-trade kayo, paano mag-umpisa ng trade? Ayan. Kung nandito kayo sa home, punta kayo dito sa quantitative. Ito sa baba, quantitative. Click nyo yan. Tapos pili kayo ng coin na gusto nyo. For example, RSR. Always kayong papasok dito sa trade setting. Okay, always kayo papasok dyan. Sa kanyo, kung nakaset na lahat to, ito, dito. Kung nakaset na lahat yan, i-click nyo na tong save. Okay? And then, start. Pusog natin ang kanda. Ayan. And then, start. Ayan. So, ganun. Pag na-start nyo na yan, mapapalitan to ng pause. Tapos, lahat dito magkakaroon na yan ng mga details. Okay? Magkakaroon lahat na ng details. Right? So, ganun lang siya kadali. Tapos, makikita nyo siya dito sa home. Dito sa home. Diyan yung makikita yung coin na tinitrade nyo. Ngayon, kung makikita nyo sa akin, floating loss yung SHIB ko ng 59%. More than kalahati ng pinangbili ko, yun na lang yung value niya. Pati itong si ADA. Ganon din. More than kalahati rin. So, ibig sabihin, lugi ako ng kalahati. Pero okay lang kasi long term naman na holdings ko talaga tong SHIB sa Cardano. Pang long term ko talaga to. Kaya no worries ako dito na ganito siya. Hindi ko talaga siya pinapansin. Okay? So, ganun lang guys. Pag may mga tanong kayo, ayun, pwede nyo ako i-direct na i-message or itanongin nyo yung nag-share sa inyo ng opportunity. Kung sino yung mga apply nyo, tanongin nyo. Or pwede kayong dumirekta sa akin. Alright guys? So, I hope may natutunan kayo sa tinuro ko ngayong araw. At panoorin yung mga sunod, mga ibang video natin na nagawa na natin. Okay? See you!